Malinis na kapaligiran, kay gandang pagmasdan. Ngunit sa kabila nitong wangis, may tinatagong hindi kanais-nais. Matitiyak nga ba natin na ang isang batang may masiglang pangangatawan ay walang masamang nararamdaman? Sa kabila ng malinis at maaliwalas na kapaligiran, may tahimik na naghihintay at nagtatagong panganib sa bawat sulok ng ating paaralan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag ng Department of Education or DepEd ang kanilang panukalang budget para sa taong 2026 na nagtatampok ng kaligtasan, kalusugan at inklusibong pagkatuto bilang pangunahing prioridad. Ayon kay Education Secretary Sani Agara, ang direksyon ng budget ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng pananagutan at malasakit upang matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mauwi sa malinaw at nasusukat na benepisyo para sa mga mag-aaral. Binigyang din niya na hindi lang ang mahalaga ang natutunan ng mga bata, kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan, kalusugan at suporta habang sila ay natututo. Palagi natin panatilihin ang kalinisan hindi lamang sa paaralan kundi pati na rin sa ating mga tirahan. Iwasan rin natin ang pagdala at paggamit ng mga matalas at delikado na bagay tulad ng kutsilyo, gunting at iba pa. Iniulat ng DepEd ang mga natamong tagumpay sa early childhood care at learner protection kung saan mahigit 2.2 milyong mag-aaral ang nakinabang sa School-Based Feeding Program or SBFP. Pinaigting din ang pagpapatupad ng anti-bullying law at mga programang magtataguyod ng karapatan at proteksyon ng mga bata. Patuloy ring tinutugunan ng ahensya ang kakulangan sa mga pampublikong paaralan. Nakapaloob sa panukalang 2026 budget ang paglikha ng 10,000 School Counselor Associate position upang mas mapalakas ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral na isa sa pinakamabigat na hamon ng kabataan ngayon. Paano niyo po napapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng mga kabataan sa paaralan? So, bilang intern dito, so ang mga alam ko lang ay hindi sila palabasin during class hours. And sa kalusugan naman, may mga ano diyan, mga hugasan ng kamay. Tapos may mga feedings rin. Siguro yun lang. Isinisulong din ng DepEd ang ilang mungkahe para sa karagdagang pundo o wishlist upang mapalawak ang mga programang pangkalusugan at disaster response sa mga paaralan. Ano ang maaaring epekto ng maruming kapaligiran sa kalusugan ng mga kabataan? So, yung mga posibleng makakaapekto sa kalusugan dulot ng maruming kapaligiran dito sa paaralan is posible po na magkakaroon magkakasakit yung mga bata tulad ng nagkaroon sila ng dengue sa mga lamok kasi maraming mga basura. Apa. So may possibility po na magkakaroon ng mga dengue sa mga lamok at ito po ay makakaapekto sa mga bata lalong-lalo na po ngayon kasi medyo maulan. So isa rin po yan sa dahilan kung bakit magkakaroon ng makakaapekto ang maruming kapaligiran sa mga bata. Yun lang po. Magandang pangalagaan ang ating kalusugan upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan.